Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video ay ang latest travel updates sa mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas na mga residente or mga green card holder para sa buwan ng Marso 2024. Details coming well. So if you're a foreign national watching this video and traveling to the Philippines this month, we already uploaded the latest travel updates to the Philippines for foreign nationals, as well as for former Filipinos and dual citizens. So please feel free to check out the channel for your respective categories on the latest travel updates to the Philippines for March 2024. So, sa mga residenteng uuwi ng Pilipinas para sa buwang ito, Marso 2024, ito po yung mga green card holder or mga residente ng ibang bansa. So, ito po ang inyong mga ihahanda sa pag-uwi sa Pilipinas. So, ang pinakauna, syempre, yung Philippine passport ninyo. Unlike sa foreign passport, ang Philippine passport, pwede ka pang makabiyahe kahit less than 6 months na siya. Nasa batas po yan ng Pilipinas na kahit 4 months na lang yung natira pauwi ng Pilipinas, makakapasok ka pa rin. Hindi ka made-deny during boarding. Pero ang pinaka-importante niyan, kabayan, kung uuwi ka ng Pilipinas na less than 6 months na lang yung validity ng pasaporte mo, i-renew mo yan habang nasa Pilipinas ka. Kasi kapag ikaw ay pabalik sa country of origin mo, yung 6 months rule ay mag-a-apply. So, importante yan. Para less hassle sa part na yan, para less hassle sa validity ng passport mo, i-check mo yan lalong-lalo na kung may biyahe ka papuntang Pilipinas. Before ka mag-book ng ticket, i-check mo yung expiration date or validity ng inyong passport. Kung may time ka pang mag-renew bago ka umuwi ng Pilipinas, i-renew mo na yan, kabayan, para less hassle. Of course, yung plane ticket, dapat meron yan, syempre. As a Philippine passport holder, isang residente or green card holder ng ibang bansa, pwede kang bumiyahe ng Pilipinas on a one-way ticket. So, isa yan sa mga perks ng Philippine passport holder. So, pwede kang mag-book ng one-way ticket, papapasukin ka. Pwede ka ding magstay sa Philippines. Pero tandaan, as a green card holder or a resident, may mga limitasyon lang po yung pagstay ninyo overseas. Hindi kagaya ng mga ibang kategorya na pwede silang magstay sa Philippines indefinitely. Pero as a resident or green card holder, may kanya-kanyang patakaran ang mga bansa sa kanilang mga residente. So, i-check mo yung mabuti, kabayan, kasi, Philippine passport pa ako, pwede ako magtagal sa Pilipinas. So, kailangan alam mo yung rules and regulations as a resident or a green card holder. Kasi for example, sa US, ang alam ko 6 months. May nababalitaan din ako na ginawa na nila itong 1 year. Pero may mga process din sila na kung magtatagal kang wala sa Amerika, magpa-process ka ng re-entry permit para hindi nila i-consider na inabandon na mo yung pagiging residente mo. So, ganun po yun. I-check nyo po yung rules and regulation bilang isang residente at bilang isang green card holder. At syempre, kailangan din nila makita yung green card mo or yung resident card mo. Kasi kakailanganin yan sa check-in counter. Kailangan dala-dala mo yun, kabayan. At yung e-travel, required pa rin yun sa inyo. Kasi minsan may nakikita akong comment na ang mga Philippine passport holder hindi na required mag-register sa e-travel. That is wrong. Kasi lahat ng pasaherong papasok ng Pilipinas, whether you are a foreign passport holder or Philippine passport holder, required kang mag-register sa e-travel. So, kung hindi nyo pa napapanood yung latest e-travel update natin, kasi may bagong version na ang e-travel, ngayon, kailangan mo nang mag-create ng account. So, sa pag-create ng account, kabayan, pwede mo siyang gawin ahead of time. So, for example, yung biyahe mo is sa June pa. Ngayon pa lang, pwede ka na mag-create ng account. Pero, yung e-travel registration mo, gawin mo siya sa June. 3 days before ng flight mo, mag-login ka sa e-travel account mo at gumawa ka ng e-travel registration para mag-generate ka ng QR code. So, kung kailangan nyo ng tutorial kung paano gawin, sundan nyo lang po yung video na ginawa ko. Nasa channel po yon. Please feel free to check.
Yung baggage declaration at currency declaration, na-explain ko to sa mga ibang kategorya. Yung baggage declaration at currency declaration, only fill this out kung meron kang i-declare. Kung may mga i-declare ka sa bagahe mo, i-fill out mo ito. So, lumalabas ito after nag-generate ng QR code ang e-travel. Ida-download mo ito, ipiprint mo, at i-fill out mo siya manually. Only do this kung may i-declare ka. Kung wala ka namang i-declare kabayan, huwag mo nang fill upan. Pati doon sa currency declaration, kung wala ka namang dalang more than 10,000 US dollars, hindi mo na kailangang mag-fill out ng currency declaration. So, sana malinaw tayo doon. Kung kayo man ay uuwi kasama ang inyong mga foreign spouse, magdala ng marriage certificate, at kung kasama ang mga foreign kids, magdala din ng birth certificate. Pinaka-importante kabayan, na-explain ko to sa video ko nung nakarang araw, na kapag ikaw ay Philippine passport holder at kasama mo yung foreign spouse mo, doon kayo mag-process ng immigration sa foreign passport lane para magkasabay kayo, kasi pwedeng ma-avail ng asawa mo ang 1-year balikbayan visa. Libre po yun. Huwag po kayong mag-process separately kasi ikaw, Philippine passport as a resident or green card holder, yung asawa mo foreign passport, baka medyo alanganin ka na doon sa foreign passport kasi Philippine passport ka. Pwede po yun. Magkasama kayo dapat para ma-avail yung balikbayan visa, lalong-lalo na kung magsistay kayo sa Pilipinas ng matagal. I-inform nyo din ang immigration officer na mag-a-avail kayo ng balikbayan visa. Huwag i-assume na bibigyan kayo agad-agad. Meron namang mga immigration officer na automatic. Pero it doesn't hurt na sabihan nyo sila na, "Sir or ma'am, we are availing the balikbayan visa. If you need a copy of our marriage certificate or the birth certificates of our kids, we can provide that for you." So, mas maigi na yung ganun para ma-avail yung 1-year balikbayan visa. Kasi, kabayan, yung 30 days visa extension ngayon dito sa Pilipinas, 6,000 plus na. So, i-multiply mo yon sa ilang buwan kayo magstay sa Pilipinas kung hindi kayo naka-avail ng balikbayan visa. So, importante na magkasama kayong ma-process during immigration kapag nasa Pilipinas na kayo. So, tandaan, kung magpamilya kayong babiyahe, doon kayo sa foreign passport lane lahat. Huwag kayo doon sa Philippine passport kasi majority ng travelers sa group ninyo is mga foreign passport. Kahit ikaw, Philippine passport, pwede ka namang luminya doon sa foreign passport kasi pamilya kayo. Kung paalis naman kayo ng Pilipinas, yung mga Philippine passport holder lang po ang required na mag-register sa e-travel. So kung yung foreign spouse mo at foreign kids, naka-foreign passport sila, hindi mo na sila kailangang i-rehistro sa e-travel. Ikaw na lang as a Philippine passport holder. Sa e-travel din, gusto kong idagdag na pwedeng under isang account lang yung pag-register ng e-travel. Hindi kailangang isa-isa na mag-create ng account. So, if you guys are traveling as a family of 5, pwedeng isa lang yung gumawa ng account, tapos i-add nyo na lang yung mga family member ninyo na kasama ninyo sa biyahe. Pwede po yun. Yung e-travel is required regardless of age. So, kung kasama nyo yung mga anak nyo, kailangan din may e-travel registration yung mga anak niyo. Tandaan, 3 days prior to departure at kailangan nyo nang mag-create ng account sa bagong version ng e-travel registration. So, ito po ang ating latest travel updates papuntang Pilipinas para sa mga kababayan nating residente at mga green card holder. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood, pagsubaybay at pagtangkilik sa aming channel, The Eton Squad. Maraming salamat din po sa inyong tiwala at suporta. Malaking bagay po yun sa akin. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyahe patungong Pilipinas ay maging malumanay,
hassle-free, stress-free, at worry-free. Mag-ingat po kayo lagi, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.